Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food-secured nation for everyone. Nais mo bang malaman ang mga pinakabagong teknolohiya ng Filmec? Ating tuklasin ang mga bunga ng pananaliksik ng ahensya sa post-harvest at mechanization. Dito lang sa Techno-Pitch On Air tuwing Martes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radio Agri 90.1. Techno-Pitch On Air, making waves where Filmec technologies will... The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Listeners on air and online. Welcome to episode 10, season 2 of Techno-Pitch On Air, making waves for Filmec technology. Only here on Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. We are your program host, Jonah Paulo. And I am Manny Recordio. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we introduce technologies to the farmer and fisherman. And again, you are tuning into the Techno-Pitch On Air, making waves for Filmec technologies. Ayan, partner, kamusta? May mga changes, ano? Hi, Oo, welcome back. Yes, welcome back, Welcome partner back. Marife. Dahil si Sir Jet ay merong equally important. Yes, very Inattenda important niya po yan. yun. Yes. Kaya ako muna dito. Pero Welcome. syempre, walang makakapigil ng Techno-Pitch. Dahil Yes. excited ang ating mga Techno-Pitchers. Syempre, Nauna pa sila sa atin. Oo, bago natin ipakilala ang ating mga Techno-Pitchers, ay babatiin muna natin syempre ang ating Director for Dr. Junicio G. Alvinia. Hello, sir. Our Director 3, Sir Joel Vidator. Yes, and ang ating Mancom and Execom. Syempre, ang ating guards on duty and utilities. Ayan. Siyempre, ang mga drivers natin, mag-ingat po tayo. Kung naaabot po kayo ng ating frequency habang nakabiyahe, ay ingat-ingat po sa ating pagmamaneho. Ayan. Ayan. And sino pa ba ang mga nakaligtaan? Ang mga Ang mga staff natin, yes. mga staff natin talaga sa atin. Ang ating mga kasamahan sa ECD na kasalukuyang nagtutraining dyan sa training. Oh, hello. Sana ay nakikinig. Nakikinig kayo dyan sa ating RP. Ayan, partner. Bakit ba natin ginagawa itong ating programa ngayong umaga? Siyempre, para ipakilala ang iba't ibang technology dito sa Filmec, hindi lamang para sa mga ating adopters, but for the would-be adopters para makita nila kung angkop sa kanila itong mga technology na available dito sa Filmec. Yes, of course naman. And through this program, malalaman nila yung mga impormasyon tungkol sa ating mga technologies na pag-uusapan ngayon. Kaya naman, para sa ating mga online viewers, maaari po kayong magtanong sa ating comment section. At para naman sa ating mga listeners on radio, ay mag-text lamang po kayo sa aming hotline number na 0962-119-7445. Mag-message sa aming mga social media accounts at Radio Agri 90.1 FM sa Facebook, X at Instagram. Meron din naman po tayong mga replays, YouTube replays. Maaari nyo pong mapanood muli ang mga nakaraang episode sa aming programa. Ayan, i-type lamang. I-type nyo lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM sa YouTube at i-click ang like, share, and subscribe. Pati na rin po sa notification bell para updated po tayo sa mga bago naming uploads. Yes, ayan, ulitin po namin. I-type lamang ang Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, partner. Ready na ba ang ating mga ka-Radyo Agri para sa ating Techno-Pitchers para ngayon? Medyo, meron pang, ang daming changes ngayong umaga, no? May pinahabol pa kami, eh. Oo. Actually, feeling ko ready na rin naman sila talaga. Kasi, Ayan. feeling ko mas ready din talaga yung mga guests natin, no? Oo, sa atin. Pero bago yan, ipapakilala muna natin sila. Ang ating, topic. Ano ba yung topic natin, partner? Topic po natin for today ay assessing the post-harvest losses on yellow corn in major producing area in the Philippines. In the Philippines. Ayan. At ngayon, dumako na tayo sa ating mga Techno-Pitchers. Walang iba kundi sina Mr. Nathaniel A. Gonzalez and Mr. Cyril Cabansag ng Social
Economic and Policy Research Division. Ayan. Welcome po. Ayan, Sir bumati Nathan kayo, and sir. Sylvia. Oo. Klaro po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, yung sa ating yung mga babatiin nyo, sir. Ayan. Binabati po pala namin yung division chief po namin, si Mm-mm. Dr. Rodel. Ang aming pong boss po, si Dr. Maria Cecil. Ay, makikita nyo po, nag-ayos pa po sila ng projector doon para Oh. mapanood kami. Oo, talaga. Very supportive. Sobrang supportive po ng boss po namin, and then yung mga friends po namin and workmates po doon. Doon po sa project namin sa Yellow Corn and sa Calamansi, sila Sir Aison, Ate Michi, Ate Kat, Kuya Libert, Mm-mm. si Kuya Marson, and si Lavien, si Ate Mai, and also Ate Kale. And then, sino po na po? Si Ate Madi. Ayan, baka magtampo. Yes, po. Ayan, O sa labas naman ng opisina, baka meron kayong gustong Ay, batiin. papashoutout pala si Sir Philip tsaka si Ma'am Thea po. Yun, ikaw, Sir Cyril. Shoutout. Sa pamilya, oh. Shoutout po si Mother, si Ma'am Dali. Ayan, nanonood ngayon. Yes po. Ayan, natutok sila Good to sa be ating. back sa radio. Yes. Oo nga. Good to be back. Na-switch places na ngayon. Oo. Si Sir Diego ba nabanggit na? Ay, go! Nabanggit po si... Siya pa naman nag-set up ng projector. Ayan, Shoutout Diego. po sa inyong lahat. Yes. Na naging techno picture natin last Si Sir time. Diego. Suking-suki Ayan. talaga sila. Ayan, partner and techno picture, Sir Nathan and Sir Cyril. Ready na ba kayo? Dadako na tayo sa ating topic. Pero bago yan, Yan, paano naman Oo. po sa nakikinig, dahil pinakilala Mm-mm. naman namin kayo, ipakilala nyo naman po yung mga sarili po ninyo. Ano ang kwento nyo dito sa trabaho nyo sa Filmec? Okay po. Ako po si Nathaniel A. Gonzalez and si Mr. Sa Ilay Kabansag. We are currently po under po sa SIPERD, which is the Socio-Economic and Policy Research Division. I am currently a Science Research Specialist po sa division namin, and Ako naman po ay Science Research Analyst. yan. Ano yung karaniwang ginagawa ng isang researcher sa CIPERD? Ayan, kwento nga ninyo. di bali sa current project po namin ngayon, which is the assessing the post-harvest losses po ng yellow corn, nahati po siya sa 3 studies. Ang una po ay nagkakandak po muna kami ng key informant interview po. Yes. Inaalam po namin kung sa value, ano po yung value chain ng yellow corn po from harvesting hanggang makarating po sa market. Nagkakandak po muna kami ng key informant interviews sa mga farmers, and then sa study 2 po, dito po kami nagkakaroon naman ng actual loss measurement. Dito na po namin inaalam kung saan nga ba sa chain na yon yung may pinakamataas po na losses. Okay. And then, ina-analyze po namin yung mga data na yon na nakalap po namin. Gagamitan po ng mga statistical analysis. And then, pag nalaman na po namin kung saan yung pinakamataas na losses, gagawa na po kami ng mga policy recommendation po kung ano pa yung makakatulong para mapababa po yung losses, kung ano pa yung mga effective na pamamaraan sa pagsasaka po ng pagmamais po. Ayun. And- Si Sir Cyril naman. Yun po yung mga science research specialists po natin. Sila po yung mga project leaders. And as a science research analyst po, ako po yung member na nagko-conduct ng interviews habang sila po ay nag-head ng mga groups na yon. So si Sir Nathan po kasi, siya po yung meron po silang study areas na hawak ang bawat study Cluster lead head. natin. Opo. Opo, parang ganun po. And bawat study area po namin, meron po isang leaders. And then, mga staff namin, which is kagaya ko po, is sumasama po kami doon, nagko-contact kami ng surveys, and then, nakikipag-communicate po kami sa mga ating mga cooperators, mga farmers, nagko-contact rin po kami ng mga debriefing para malaman ngayon natin ng farmers kung ano yung about sa study na yun. Actual talaga ang Yes, po. kanilang... On the field talaga. Yes. Yes po. As frontline researchers po. Oh. Ayun, napakagaling naman. Yung study nila, kumbaga part, ay dugtong-dugtong. Opo. Oo, ayan. Nalaman na ng ating mga Karadyo Agri kung ano talaga ang ginagawa ng isang researcher dito sa Filmec, particularly sa CIPERD. Ayan, partner. Sir Nathan and Sir Cyril, ano naman po yung inspirasyon or dahilan natin sa kung bakit natin napiling pag-aralan itong
post-harvest losses ng yellow corn. Ay, Ah. sino muna po? Ayan. So, ang yellow corn po kasi isang mahalagang commodity yan sa Philippines as part of the economy and also livelihood of our farmers. So, as livelihood of farmers po kasi, di naman po lahat ng seasons and land ay available para sa rice and other mga crops. Kaya yellow corn po yung napipili natin. And for its economic side aspect, ito po ay pwede kasi itong gawing livestock feeds and also pinaprocess into high value products kagaya ng cornstarch, oil, and others. Kaya yun po yung napili namin na magkaroon ng study. And hindi lang kasi yun kasi yung data po kasi natin medyo outdated na po, more than a decade na. Yes, Kaya ang previous study po ay way back 2005 pa po. Yung po ay kinandak ni Ma'am Ami and Ma'am G. Okay lang po sabihin. Yes, Ma'am oo. G and Ma'am Ami po. Parang so 21 Ina-update years. nila. Opo, ina-update po namin yung current Yes. na level ng losses po ng yellow corn. yes. Ayan, so dahil sa study nyo po na yan, ano naman po yung resulta ng study nyo na po na yan tungkol sa post-harvest losses ng yellow corn? Ayan. Ito ba ay tapos na itong study or ongoing Ongoing. pa? Di bali, ongoing pa po yung study namin ngayon. Meron po kaming 6 na research areas po na pinag-focusan po ngayon. Sa Luzon po, nandiyan po ang Pangasinan ng Isabela. Yes. Sa Visayas naman po, nandiyan po ang Iloilo and Negros Occidental. Sa Mindanao naman po, nandiyan po ang South Cotabato and Bukidnon po. Sa mga areas po na puntahan po namin, napansin po namin na kahit readily available na po ang mga farm machineries, hindi po siya applicable sa lahat ng areas. For example po, sa Iloilo, ang practice pa rin po dun is manual harvesting kahit na may mga available na po na harvesters. Bakit po? Kasi yung topography po nila is hindi po applicable yung Makinarya na makinarya po. available. Talagang sobrang slope Steep, po ng rolling areas po talaga sila kaya hindi po applicable. Most of them po nagpa-practice po ng no tillage. Ang practice lang po nila is spray po ng herbicide para mamatay po yung damo. And then pag namatay na yung damo after 10 to 15 days, bubungkalin lang po yan ng paa na gano'n, and then laglag ng seeds, tabo ng paa. Okay, Ganun yes. po. Ganun po ang practice po nila, sobrang Manual lang talaga, manual po traditional talaga, pa rin. sobrang traditional po. Parang wala pa rin silang choice kasi hindi nila pwedeng gamitin yung Dahil hindi machine applicable. natin. Yun yung isa sa mga challenges, ano? Pero meron naman na pong mostly po dito sa Luzon, sobrang laganap naman na po yung mga mechanical na Yes. harvesters. Dahil ang ano naman natin dito, topography, ay pantay-pantay lang, di ba? Yes. Straight lang. Madali lang Opo. i-implement kumbaga yung mga available nating makinarya. Kahit sa Isabela part, Sa Isabela po, dun po marami na pong combine harvester. Mostly lang po na nagmamanual pa rin yung rolling areas lang po talaga. Sa Iloilo po kasi mostly rolling areas po sa Bukidnon, sa Iloilo po. Kaya po kahit may mga harvesters na hindi pa rin po siya applicable talaga. Ayan. Sa ano naman, sa post-harvest process, mula harvesting hanggang storage, ano yung pinakamalaking na may post-harvest losses? At ano yung pangunahing dahilan nito base sa pag-aaral niyo? So, ang post-harvest systems po kasi natin dito sa Pilipinas, according sa mga study areas na napuntahan na namin, ang gagawin ng farmer ay mag-aani tayo, and then, i-haul natin ito sa isang area kung saan natin pwedeng ngayon balatan, sa isa, Yes. and then, tatanggalin yung mga buto or the shelling, tinatawag natin, shelling or paghihimay, and then after nun, syempre, mayroon pa ring moisture content siya, na between 28 to 30%, basa pa rin siya, so very volatile, very dangerous ito sa pag-i-store. Kaya ang gagawin natin is magsa-sun-dry tayo, magpapatuyo sa kalsada lang or sa isang area, and then after nun, isasako na natin, i-haul, transport sa market or processor. So yun yung flow ng process natin, ng mga activities. And yung sa study 1 po kasi, ang nalaman namin is perceived losses pa lang, and then sa
may kukondak pa po ulit kami ng mga trials at saka loss measurement. Ongoing pa. Ongoing, yes. Kumbaga, naka-schedule pa lang po by August, September. Very fresh pa tong actual, study, ha? Opo, actual loss measurement namin. So far, 5 out of 6 study areas na lahat natutunan na namin yung mga perceived losses. And ang consensus namin is mas maraming nawawala during drying at saka storage. Sa howling. Drying and then storage sa warehouse or sa Mismo mga- ng storage. Yes, po. Okay. Kasi po, napansin po namin na kulang pa po ang mga drying facilities. Yes. Meron po kasing dalawang season ang yellow corn, which is the dry season and wet season. Pagdating po kasi ng wet season, sobrang tag-ulan na, mahirap na po patuyuin ng mais. Mostly po kasi ang practice is sun drying lang. Nilatag lang po Sa kalsada pa rin. Opo, pavement lang po para matuyo. Kapag po wet season, na-interview po namin, it took 2 weeks para lang po matuyo yung grains. So, kung siguro po na isasantabi ng iba, konti lang naman yung nalalaglag tuwing nilalatag yung mga mais. Pero, Malaki pa rin yung Opo, differential. naiipon po kasi yun kung everyday nyo nilalatag na ganyan. Dumadami po yung nagiging losses. And then, bumababa din po yung quality ng grains dahil hindi po siya natutuyo kagad. Pag po kasi dry season, 2 days, minimum. 2 to 3 days lang po, lalo na po sa Isabela dahil sobrang init. Yes. 2 to 3 days lang po tuyo na po kagad yung mais. Like, na-reach niya na po kagad yung required na moisture content po niya. May pang-measure ba tayo sa moisture content? Opo, meron naman po, may ginagamit naman po. Iniiwasan po kasi yung Rain proof din. mataas na moisture content pag in-store kasi po nagkakaroon po ng sakit. Ang pinaka-common po ng sakit ay Aflatoxin po. aflatoxin. Nakokosto ng fungi na Aspergillus flavus po. Dahil sa moist. Yes po. Oh. Yung mold na to, yung fungi na to, kakalat yan, dadami. Kakaroon siya ng byproduct na tinatawag natin aflatoxin. Pag marami to, nakokonsume mo araw-araw hanggang ilang taon, very Nagkukos po dangerous ito to. ng liver failure. Liver Ito ba ay damage. visible sa mga corns pag kinukonsume? Hindi po. Pagka yung makikita mo yung butil, nangingitim, sign yun ng fungi or Pero kailangan pa rin siyang i-laboratory Laboratory. para malaman po meron talaga. din Kaya pala yun. Oo. Opo, kaya shoutout po sa FPD sa mga nag-a-analyze po ng grains namin kapag po may mga samples po kami. So, hindi pala Ayun. talaga tayo pwedeng mag-consume lang ng basta-basta mais. Hindi 100%. Kumbaga, I see. Lalo na Flat ang yung kinukonsume. mga nabilad na. Oo. Ayan, So, hindi partner. ba? So, yun po. Yun yung mga mostly dahilan natin ng post-harvest losses. Yung Opo, mostly po. pag-drying, ganyan. So, drying and Opo. storage. storage. Sa storage kasi nagde-develop siya ng mga sakit. Ganon. Saka di rin po yun, Siyempre, hindi lang naman sa pagsasaka, may pest eh. Kung hindi, after pagsasaka, after pag-ani, may pest pa rin tayo. Lalo na sa storage, no? Yes po. Oo. Sa drying, syempre, may ibon. Oo. Tapos meron din human intervention. May dadaan na Sasakyan. motor, sasakyan. Nadurog na. Madudurog, kukunin ngayon, tatangayin ngayon ng mga nasasakyan. Even nga sa storage, doon nakita natin sa Isabela, may mga daga po dun sa, Ayun, sa dun storage. sana talaga, no? Kaya dapat na babantayan din po talaga yung Yes. So, Tapos, pag di rin maganda yung structure natin ng warehouse, magkakaroon tayo ng leaks, weather damage, madeteriorate ngayon yung kalidad ng grains natin. Kaya ganun. So, may temperature ba dapat yung storage after drying? o ambient Or- lang siya. ambient lang naman po, room temperature lang po. Pero i-make sure natin na walang secured tulo, po walang dapat tagas, ng and all. pinaglalagyan. So, temperature di po issue. Ang issue po is moisture Yun, or moisture. basa yung hangin. Basta Yun po. dapat bago nyo po siya i-store, na-reach nyo na po yung required niya na moisture content which is 13 to 14%. So, ginagamit niyo po ba yung grain probe natin to test Yeah, moisture? Opo, Yes. opo. Ginagamit po natin yan. Kasi for paddy and corn kasi siya. Yes. Nung nag-trials po kami sa Isabela, may ginamit po kaming grain probe moisturizer, grain Moisture probe meter. moisture meter, and also yung original na from way back, yung organization po natin, bago siya naging Filmec, may ginamit po kaming device na parang maliit siyang weighing scale, and then
may Ay, hopper siya. moisture meter. Moisture meter. Ah, Mga moisture una meter. pang Coffee. version Opo. yun. Coffee moisture meter. Naunang version po. Yes. Like every hour, chinecheck po namin yung yung moisture content. ng Medyo mais. matrabaho siya. Opo. Pababa na pababa. Okay. Every hour. Ayan na, may nakukuha tayong mga tips sa ating mga Oo. techno-picture, mga Medyo karadyo mag-iingat agree. na rin yung mga nakikinig sa atin kasi possible pala na may sakit yung mga kinakain natin. Yes, hindi natin ng nakikita. naked eye. Oo. Ayan, next question naman po is kapag mataas ang post-harvest losses, paano po ito naapektuhan ng kita ng ating mga magsasaka at mga supply ng yellow corn sa bansa? Kapag po mataas po ang post-harvest losses, dalawa po ang naapektuhan po nito. Ito po ang quantity at quality po. Kapag po kasi madami ang losses, syempre kumukonti po yung naibebenta ng mga kamagsasaka natin. Bumababa po yung production nila sa mais na naibebenta. And then, kukonti po yung kikitain po nila. Pag na marami naman po naging losses, bababa naman po yung supply na ginagamit para mag-produce po ng feeds, ganyan. Bababa po yung supply ng yellow corn sa bansa po natin. Na nagre-resulta po sa maaaring magdulot ng pagtaas po ng presyo para sa ibang produkto tulad ng feeds. Kaya mapapansin po natin, chain reaction po siya. Yes. Kumbaga, bumabay losses, hindi lang naman po itong sector lang ang apektado. Talagang chain reaction po siya. Kumbaga, doon sa maliliit na natatapon, ganyan, tuloy-tuloy po hanggang doon sa makarating sa market, apektado po siya. Kaya sobrang importante po na maiwasan po na. Post-harvest losses. Ayan, Sir Cyril, may idadagdag ka pa. Dahil nasabi po ni Sir Nathan na sa end user, which is yung market natin, meron din in between yung processors natin. So kapag mababa yung kalidad ng feeds ng yellow corn natin, ipapaprocess natin. Ngayon, ang gagawin ng buyer, gigradean niya, mababa yung presyo. Babaratin, Yes. kumbaga, depende sa quality. Yan yung nagiging karaniwang challenge sa ating mga producer. Hindi po napipilitan na po silang ibenta kahit fresh Aba. weight pa lang po yung dahil sa unang tanong nga po kanina na kung ano yung mga kulang pa na makinarya. Pag po kulang sa drying facilities, napipilitan na po silang ibenta kaysa umabot pa po ng ilang linggo na ibibilad nila umuulan-ulan po. Dun sa Lalong case, bababa po pag ganun. Opo. yes po. Sa case po ng Isabela, ganun rin eh. Mas marami pa rin yung nagbebenta doon kahit na laganap na yung mga machineries doon. Yes. Kasi ang nila, nag-fluctuate yung market prices natin eh. Bebenta na nila ngayon 10 pesos per kilo ang fresh. Opo, sobrang baba po. Tapos isipin lang natin yung pagod lang muna nila, ganyan. Hindi pa nababawi ng 10 pesos per At kilo mga yun. puhunan, syempre. Kapital lang din talaga ang babalik. Ayan, sa mga na-interview po ninyo, yung mga ano yung mga kadalasang ginagamit ng mga farmers natin, ng mga kagamitan o yung mga simpleng nakagawian nila para mapababa tong post-harvest losses ng dito sa yellow corn na pwedeng i-adapt sa ibang lugar. Halimbawa sa Isabela, ano yung mga nila practices? Sa ibang area naman po. Mm-mm. Kunyari dun sa recent lang po kasi Negros Occidental. Yes. Last month pupuntahan po namin. Ang common practice po nila when it comes to drying, mano-mano pa rin po. So sun drying. Pero ang gamit naman nila, may tarapal sila sa ilalim. May lona. Ayun. Para madali pong i-collecta po yung grades. Bubuhatin na lang. Unlike po, Very palay ang Opo, unlike po kasi sa sa pavement po kasi, syempre kahit winawalis po nila yun after ibilad, meron pong naiiwan. Yes. Sa mga crack niyan, sa gilid ng Opo, ng sa mga bitak-bitak po sa road. At mas hygienic. Opo, Yes, opo. Kumbaga nababawasan po yung foreign material po dun Yung sa mga bato-bato. Mm-mm. Yan. Parang sa palay din po. Opo, opo. Parang sa palay. Kasi pag yung palay, alam mong binilad sa kalsada, madaming bato. Opo. Yes. May So, same nahalo. with the corn din talaga. May Hindi mga naman nahalong yun- dirt. Oo. Hindi naman na yun napipino. Kasi yun na yun eh. Sasama po dun sa gulong ng mga sasakyan. So, medyo delikado rin yun pag nakakain din natin siya. Mm-mm. Bukod sa yung mga nabanggit yung mga makinarya sa mais para sa yellow corn, ano-ano pa yung mga ginagamit ng ating mga
farmers? Pagka wala pong sa area po nila, wala silang malapit na service provider or merong walang nagre-rent ng shellers, dryers, ang ginagawa po, napipilitan talagang mag-manual shelling ginagawa. So, ang gagawin po ng farmers natin, meron kasi na experience namin, ma'am. Yung mano-mano. Mano-mano, Manual. bawat Hanggang tiga nagka- gagawin. Manual po na Ah, tinatanggal yung butil po talaga. Nagkakalyo ka na. Sobrang Oo nga. Kalyo na yung somb. Pero may mga desheller na tayo. Opo, available naman na po ang mga sheller po natin. Pero, for example po, sa Iloilo, manual po ang harvesting. So, sila po mano-mano nagdidihas, nagtatanggal po ng balat ng mais. Dahil wala pa tayong ano ba doon, Dahil, makinarya. dahil kailangan po, bago ilagay po sa sheller, wala na po yung husk na bago po So, manual talaga yun. manual po muna Walang tatanggalin. option Walang na option. iba. Manual lang talaga. Opo. Okay. Kasi po, ang difference po nun, kapag po kasi may combined harvester na for corn, pag po dumaan po kasi yung corn harvester dun sa taniman, kakainin niya po yung mismong puno, ilalabas niya po yung stalk, ang kukunin niya lang is yung corn ears. Yes. And then, pag lumabas po siya, nakatres na po siya, like yung grains na po mismo yung lalabas. Ganun po kalaki yung natitipid na time. Mas And efficient. yes po, sobrang efficient po niya kung nagagamitan po ng Sobrang combined bilis. harvester. Mm-mm. Unlike po sa manual, Corn harvester. aabutin po ng ilang days bago Yes. ma-harvest At lahat. madami, Madaming laborious. tao. Opo, Drudgery. grabe yung drudgery talaga po. Tapos, manual mo pa pong tatanggalin yung husk. Mm-mm. And then, if, Mano-mano din yung pagbutil-butil. Grabe, no? Sobrang trabaho. Kaya, Oo. tapos, yung pag nagmamanual ka pa, tapos mabebenta pa siya ng mura, Ay, lugi ka na talaga sa Opo. pagod, sa, oras. sa Kadalasan oras. ito ay dito sa area ng Bukidnon. Opo, Sa sa mga Iloilo. rolling areas po talaga na hindi applicable po ang combined Yun ang harvester. challenge. Opo. Sana magkaroon tayo ng something para Isip ko nga po, Siguro ano yung pwedeng mga- gamitin. Ayan. Nathan, baka maidi-disclose mo na sa amin yung bright idea. For now po, wala pa. Oo. Ayan, okay. So, batay naman po sa research nyo po, ano naman sa tingin nyo yung dapat nating pagtuunan para mas mapabuti natin yung post-harvest management ng yellow corn? Kasi, napag-usapan na po natin, ang daming nasasayang, tapos may Opo. naging way sila para masayang, pero sayang din yung oras naman nila, ganun. Ang napansin po namin, based po sa mga questionnaires po na na-review na namin, kulang po talaga sa mga drying facilities pa. Okay. Kaya po nagre-result sa mga nasisirang mga grains. Ayun po siguro ang magandang mapagtuunan po natin na ma-provide sa ating po mga kamagsasaka po ng yellow corn. And isa pa po is yung farm to market road. Ikwento ko lang po, sa Iloilo po kasi, ang halos 25% po ng gastos nila is nasa transport. Bakit po? Malayo. Sobrang Liblib. Opo, sobrang healing po nung area na naghabal-habal pa po kami papunta doon sa Napaka-challenging. area. Grabe. Talaga pong kailangan pong sumakay ng motor, like iniwan po namin yung van doon sa paanan po ng bundok para makapunta po kami doon sa area. Ang siste po nila, after po ma-harvest, iipunin po yun gamit yung mga na-harvest, gamit yung karinyosa na gamit po yung kalabaw. Sinasakay po sa karinyosa. Then pag naipon po, ima-manual dehusk nila, mechanical thresher, and then magbabayad naman po sila ng habal-habal Iba pa papunta yun, sa no? dryer. Grabe, partner. Grabe pala yung Grabe din. gastos. Oo. Yun po, bayad pa lang po sa papunta sa dryer. And then magbabayad naman po sila ng tinatawag nilang loading dahil bubuhatin po yung paban ng mga harvest sa ilo-load po sa dryer. Iba pa yung bayad sa nagbubuhat. Opo. And then after po nun, piso per kilo naman po ang drying na nag-range po ng 24 to 48 hours. After naman po ng unloading naman po, bayad po ulit yon. Grabe. Ang daming stage pala nito, Opo. partner. Ang daming Oo. bayad. Oo. After po ng unloading, habal-habal po ulit na nagre-range po ng 30 to 120 pesos per sako po per sako para makaibaba po sa bundok makarating sa market. Kaya
kung kita na po sana ng farmers Yes. yon yung 25%, sobrang Mm-mm. laking tulong po sana Mm. kung magkakaroon po ng mga farm to market rules po. So imagine ang Nababawas. manual yung pagpick nila, manual Opo. pagbabalat nila, tas Talagang manual yung sobrang pagbutil-butil. Gastos po. Manual din yung bayad nila yung pagbubuhat, ganun. Tas lahat binabayaran Ang daming nila. challenge dito sa hindi lang natin masyadong na-highlight. Pero, Talagang wala nang Oo. kita. Kumbaga kung ang cost po sa Isabela ng production ng pagmamais is nag-range lang ng 20 to 30,000 per hectare. Sa some areas po ng mga rolling areas na kailangang maghabal-habal, nagre-range po ng 45 to 60,000 po ang ginagastos po nila per hectare. Kumbaga ganun po kalaki ang nadadagdag dahil hindi po nakakarating doon yung mga truck para ma-easily haul yung mga So, harvest. alam na po ba natin kung magkano naman na yung kinikita nila? Kung gumagastos po sila ng 40 to 60K, magkano naman po yung bumabalik sa Yun kanila? nga, Or yun. walang... Tinanong po namin, ang sabi lang nila, maliit. Bakit po? Kasi most of them, umaasa po sa mga financiers na alam na po natin pag financiers, May may interest. may kaukulang cut pa interest sila. po. Oo. Either cash po nila heheramin or farm inputs na. Yes. Then after ma-harvest po, yun naman po yung ibebenta nila sa financier din po mismo. So, hawak po ng financiers yung presyo. And then kung ano po yung matira, yun lang po ang maiuwi So, po paano nila. Yun kung lang ang mura neto pa? nila. Mura pa nila mabenta. Wala na talaga. Sobrang po talaga yung po ang isang nakalulungkot po talaga. Nakakalungkot. Parang nasasad naman ako. Pero talagang itong mga ating Yun mga ang farmers. livelihood kasi Yes. talaga ng ating mga kababayan dyan sa may bandang Iloilo. Oo. Kaya narito ang mga ahensya, katulad ng PhilMec para alamin yung mga problema nila, kung ano yung kailangan nila at matugunan natin. Opo. Dahil meron din kayo sa study nyo na policy Opo, policy recommendation. recommendation. Yes po. Kung ano yung pwedeng makatulong sa atin. Opo. So, ang sa studies po kasi namin, study 1, nabanggit naman po, paghahanap po ng impormasyon, pagre-research. Study 2, sasabayan po namin yung farmer na mag-ani, daanan ng bawat proseso. Immersion. Opo. Mga bawat proseso. And then, makikita namin kung gaano karami talaga yung nasasayang at saka yung nagiging kita. Yes. And then for study 3 po, ang possible po namin na magiging intervention is gumawa po ng manual or modules para po talagang malaman po ng bawat farmers natin na kung ano yung mga pwede natin gawin para mabawasan ang Mga hirap best at practices, saka best practices opo. recommendations. Yung hirap niya at saka yung gastos. Ganun po. Nasaan na kayo dito sa study natin? Study. Study 2. Opo. Inaalam pa lang partner kung saan Opo. yung mga kakulangan, nasa result pa lang. Oo. Data gathering na po. Data kami. gathering. Ito na po yung pinaka-crucial part dahil aalamin na po namin doon kung saan po talaga yung pinakamataas na Lacking. losses. Yes. Talagang sa field po, talagang Mahirap. mahirap po na masaya. Mahirap. Pero ang pinaka-masarap po dun is nakaka-interact mo po yung mga farmers. Lalo niya na nakikita nyo first hand yung hirap Experience nila. Yung po yung pinaka-fulfilling talaga nakaka-interact mo sila. As a Like, researcher. na ano mo yung sinasabi nila sa yung mga problema nila and then like mararamdaman mo sana nandun yung hope na may Sana, tulong ka sa kanila someday, na sana someday magkaroon ng bunga yung mga ganong interviews namin, magkaroon ng mga machineries, ganun po. Sobrang sad. Partner, napakagagaling ng mga mga researchers natin na hindi lang sila basta kumukuha ng data. Sige, kunin natin yan at pag-aralan. Talagang merong parang may kasabay na Pati life experience Oo, na no? sinuha nila. Hindi lang work experience. nalalaman yung first no? hand. Oo, yung mga hinaing. Pero 'di ba, yun din talaga yung dahilan kung bakit nandito tayo sa Industry. Sa DA, Industry oo, na. sa industry na to kasi meron tayong something for farmers. Ganyan. Gusto natin masaya na makausap sila, masaya na nasha-sharean tayo ng mga problema nila na sana tayo mismo makatulong sa kanila. At matugunan natin ang anumang Opo, pangangailangan magkaroon ng nila. solusyon po.
Na, Sa post-harvest. kasama natin silang nangangarap para sa solusyon. Gano'n. Ayan. Diba, relate na relate si Sir Nathan. Oo, parang damang-dama ko yung ano niya eh. Ano po kasi ko, Abi po kasi ko, Agriculture Yes, Biosystems Engineer. Kaya po, yung sobrang Na-absorb fulfilling mo talaga. Kasama tayong Naka-interact ang mga nangangarap. kamagsasaka. Oo, na sana someday makagawa Nakita tayo mo na, ng Sir something. Nathan, yung purpose nyo. No? Kaya po, ang sabi ko kanina, mahirap siya na masaya. Mahirap siya, lalo na pag kinakandak yung actual loss Yes. measurement. Matrabaho. Opo, matrabaho. Pero masaya po siya. Fulfilling Opo, talaga. fulfill. Ayan. Paano pag someday, syempre, alam ko naman na makakahanap tayo ng way para matulungan sila. Ano. Opo. Sir, alam mo magiging sobrang fulfilling nun Ay, para sa opo. inyo. Sa study tree na tayo dun, no? Opo. Na makita Papunta na sila- tayo, kumbaga. Makita silang sasuccess. Karoon na ng bunga. Ito na yung pinunta-punta namin. Ganyan. Bilang papunta na rin tayo, partner, sa emotional na. Ano naman yung maipapayo nyo? Or mensahe nyo sa ating mga farmers, yellow corn farmers? As wag po kayong mahihiya at matatakot na lumapit sa may mas nakakaalam. Tama po. Kasi yung nakasanayan natin, maganda naman may nakasanayan tayo, pero maiisip natin palagi na baka may mas maganda pa dito na pwede natin gawin. At saka, andito naman tayo, yung agencies, mga industry, natutulong. We are experts. Humingi po tayo ng kaalaman sa kanila para kung ano yung pwede natin gawin. Yun po. Sir Nathan? Sana po pagtyagaan nyo pa po yung mga ginagawa po namin na actual loss measurement dahil makakatulong po talaga ito in the future. Kung paano po nagkaroon ng RCEP na nagpapamigay ng mga combine harvester sa rice, nagsimula po muna dito po yun sa mga research. Kung saan inaalam kung ano yung mga makinaryong makakatulong po sa atin. Dito po muna. Kaya sana maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin, sa mga tiyagang nag-a-assist po sa amin, sa mga LGUs po. Lalo na po sa mga yellow corn farmers na sa lahat po ng parts ng Pilipinas na tumutulong po sa amin sa mga pag-conduct po ng studies po namin. Ayan. Ayan, partner. Kumbaga, katulad ng nabanggit ni Sir Nathan, na hindi lang tayo basta nagbibigay ng makinarya. Meron, may mga data may tayo, dahilan. may dahilan. Needs assessment muna Opo. bago tayo magbigay. Pero feeling ko, dahil hiniling mo na sana hindi sila magsawa. Feeling ko hinihiling din nila na sana hindi rin kayo magsawa. Hindi po. Huwag din kayong magsawa na punta-puntahan sila, ganyan, magtanong. Ayan po. Ayan, bago tayo dumako na naman sa mga pabati, ayan, meron tayo Meron ilang tayong comments. Ayan. Siya From Sir, Kuya Gian. Salvacion Kay Sir Gian. Yasay. Shoutout Kuya Gian. Si Engineer G. Siya po yung last po niya na. Yes, oo. Hello, Sir Gia, na very informative din yung discussion namin sa kanya. Ayan, Si pa-shoutout Sir daw. Carl. Yung nag-edit ng picture namin. Shoutout po. Nag-picture po sa amin, photographer po namin. Ayan, very supportive din yan si Carl. Ayan. Isa kasi, Ma'am Salvacion Salvacion Yasay, good morning, Morning po. po. Good morning po sa Ayan. inyo. Meron pa ba kayong mga ibang pabati bago tayo magtapos? Ayan. Itodo nyo na. Mentor ko po, before ako nakapasok dito sa Filmec, gusto ko po magpa-shoutout kila Ma'am Pam, Ma'am Ellen, kay Sir na palagi ko nakakalimutan, pero andyan siya palagi para sa amin pagka may ginagawa ko. Sino kaya yung sir Sino na? kaya, sir? Oo. Ay, di yan. Shoutout si Maymay. Si Ate May! Sa sa thesis advisor ko dati na naging parang kapatid ko na rin si Dr. Paulo po, ang department chair po ng DABE sa CL. Salamat sa mga turo mo, Pards. Ayan. Sigurado proud si Sir Paulo sa'yo dahil... Thesis advisor niya yun. No? Oo. Diba? At nakakatulong na si Sir Nathan po sa ating mga magsasaka. Grabe po din yung naging mentor ko din po kasi siya dahil pag pinanghihinaan ako loob nun dahil sa thesis ko nun, sabi niya sa akin, magtiwala ka lang sa sarili mo. Yes, naman. Importante din po na yung mga taong naniniwala Support sa'yo. system, kahit saang bagay. Ano. Don't do soap.
Don't Yes. lose hope. At kayo din ang nagiging support system ng ating Mga mga farmers. farmers. Bawat As of now, yung mga yellow corn farmers Yes, natin, oo. kayo. Naka-close nyo na rin. Opo. Parang dumadalas kayo sa Visayas, next month by August po, isang buwan po kami naman sa Mindanao po. Kaya po. Ay. Ganyan ang ginagawa ng ating mga researcher. Tumitira sila. No? Sa Isang atin pong buwan. mga nanonood dyan na taga Mindanao, abangan niyo po sila. Abangan niyo po kami dyan. Nita, Sa Southwest yan. po, tsaka sa Bukidnon. Bukidnon. Oo, andyan Diyan po sila gulo. Oh, ayan. Meron pa ba kayong mga additional pabate? Wala na ba kayo nakalimutan? Ano nakalitan? Ayan, yung dati mong mga Si pinag... Ma'am Badet. Si Sir Denver. Si Ma'am Badet po. Ayan na Actually, ating, mentor ko po siya. narito Nasa sa Radyo training Agri. siya, si Opo. Mama Ded. Also known as dati during my student days, DJ Bats. Yes. Nandito na sa Filmec yan. Yes. Very talented yan. Ayan, kami rin po ay nagpapasalamat, syempre, sa inyo, Sir Nathan and Sir Cyril, sa Salamat po sa pagpapaunlak. pagpapaunlak Salamat sa po. amin. At susunod ibahagi naman na- ay magturo na kayo kung sino susunod natin. Sir Aison, maganda ka na. Naipasa na pala Napagpasan na eh. siya, oo. Tsaka si Marsman. Kuya Mars. Ayan, i-shout out na natin. Ayan, partner. Thank you very Ayan. much po, Doc Cecil. Thank you po. Oo, Ayan, si Doc ma'am. Cecil very supportive. Salamat Opo, po sa sobra inyo. po. Oo. Sa pagpapaampon sa Oo, pag humingi talaga tayo partner ng Techno Picture, talagang magbibigay yan agad-agad sila, At very sila Doc supportive Cecil. din ni Ay, ma'am. totoo po. Lagi po siya Kumbaga, hinahayaan ka po niyang mag-grow sa pace mo. Sinusuportahan ka po Napakaswerte talaga. natin. Para po kaming may nanay po talaga sa ano po namin sa office. Maraming Magpapapizza na yan. Ayan, partner, Maraming syempre. salamat po, Doc Cecil. Ayan. Ayan, abangan nyo muli kami sa susunod na Martes. Dito lang yan sa Sa Techno Pitch on Air. Ako muli si Joanna Paulo. And this is my... Bye-bye! Bye! Broadcasting on air and online. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone.